Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na ta with evidence. Ako pinag-uusapan last week until now, itong picture ni Mayor Baste kasama ang US Ambassador. Hello! Sabi ng mga netizen, this is it. Parang sikretong nakipag-usap na ang Amerika sa mga Duterte for 2028. Hala ka? Yung iba kinokonek na baka parang planchado na yan for the ICC para talaga makauwi si Tatay Digong. Naku! Kasi si Marcos patapos na ang termino. Natural ang Amerika, hahanap talaga yan ng malakas na politiko for 2028 na kaya nang susuportahan. At posible nakikita nila si VP Sara, ang pamilyang Duterte. Sabi pa ng iba, kung makonvict si VP Sara sa impeachment, si Baste ang tatakbong presidente. Kaya pala, elbow to elbow ang US Ambassador kay Baste at pumunta pa sa Kadayawan Festival. Alam niyo kabibig, kung hindi importante ng US Ambassador ang mga Duterte, hindi yan pupunta sa Kadayawan Festival ng Davao. Kung talagang mas importante ng US Ambassador si Marcos at baka nirespeto or kung ano man ang ugnayan, hindi yan pupunta sa Kadayawan Festival. Pero pumunta ka bibig. At nako, sitting beside to each other. Hindi natin alam behind the pictures. Baka may pinag-uusapan na rin sila tungkol sa ICC. Nako, ito na nga ang sinasabi natin mga kabibig. Hindi natin alam ang ginagawa ng Amerika para tulungan si Pangulong Duterte. Malay natin, yung ginawa ni Trump ngayon ay just para yung tulong niya kay PRRD, pero hindi niya direktang sinabi para kay PRRD, di ba? Trump never mentioned about PRRD, di ba? Pero nakita natin at alam natin kung bakit ginawa ito ni Trump. Diba? Sabi nila, takot si Trump sa ICC na baka makulong siya. Trump? Hindi yan matakot. Walang takot yan. Kaya nga gusto niyang pupulbusin ang ICC. Pero bakit talaga this time inaction na ni Trump na pupulbusin ang ICC? Aside from Netanyahu, kaalyado niya, or friendship, o kung ano man, nandun kasi si PRRD. At alam naman ni Trump na inosente si PRRD. Diba? So ngayon, US Ambassador, katabi ni Mayor Baste sa Kadayawan Festival, gano'n na ba ka-importante ang mga Duterte sa US Ambassador? Ay, naku. Panoorin nyo ang video kabibig. Watch this video ni Banat Bay. Panoorin nyo para maintindihan nyo kung ano ba talaga ang behind the story of this picture. Watch this video. Yan. Kita niyo yan? Yan. Kita niyo yan? Ito yung Kadayawan. Andyan ako sa likod, nakikita nyo. Kumakain ng hamburger. Kasi nambigay ng hamburger. Nasa likod kami ni Bastian, dito sa bandang kanan. Etong nasa kanan niya, hindi ho yan ordinaryong tao. Para ho siya kaalaman ninyo. Ito po ay padala ng US Embassy sa Manila. Yan ang kanilang political affairs officer. Political affairs. As a matter of fact, binati pa nga yan mismo ni Baste on stage. Ewan ko, siyempre hindi nababalita na mainstream media yan. Pero sigurado ako, nalaman na ng Malacanang yan. Kaya itong chismis nila na gusto makipag-usap ni Vice President, hindi kakausapin ni Vice President. Ito, kausap na. Ito pa, chika dyan. Sa kaliwa niya yan. Dapat sa kanan niya, yung ambassador naman ng China. Kaya lang, nagkataon lang may schedule. Kaya hindi din nakapunta. Sabi ko nga, ganda siguro no kung napicturean nyo, Amerika sa kaliwa, kanan. At ito, chika. Ito, chika to, ha? Gusto nyo yung chika? Sige na nga, chika ko na nga. Galing sa aking
Agila dyan sa Davao City. Ang chika, matagal nang nangungulit yan. Siyempre, hindi nila i-deny nila yan. Matagal na daw di umanong nangungulit yan, nakausapin si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte dahil sa darating na eleksyon. Kaya alam mo, alam ng Malacanang na it's finish. Sabi nga, finish na. Yan ang totoo. Finish na. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, let's see. Time will tell. No? Basta yun na lang. At yan po ay ang kanilang, imaginein mo, political affair ka ng US Embassy, pupunta ka ng Davao. Diba? Ay alam naman natin, ang ibinibintang nila sa mga Duterte ay pro-China. Di ba? Pero bakit na nandyan? At tila di umano nanliligaw na. Ang balita nga, ang gusto pa talaga nila makausap is mismong si Vice President Sara at syempre to si Baste dahil alam naman natin na pag si Vice President Sara Duterte ang na-impeach, malamang sa malamang ang itutulak ng taong bayan ay si Baste Duterte. At alam nyo ba, ito, isa pang chika to. Merong isang survey, kasi may isang survey, may lumabas na survey na hindi kumpleto yon. Okay? May iba pang survey. May lumabas na survey, inilagay Leni Robredo and si Raffy Tulfo head-on with VP Sara Duterte and Amy Marcos. Lumamang dito si Leni Robredo. Bakit? Kasi ayaw naman na ng tao kay Amy. Alam mo, ito yung dapat matanggap ng anyone. Hindi pala si Amy yung ayaw nila. Ang ayaw nila yung pangalang Marcos. Aminado rin naman si Amy na nasira talagang pangalan ng Marcos. That's why she asked help from VP Sara Duterte last time to be endorsed dahil tagilid siya. Alam yan. Yung isipin nyo head-on, Leni Robredo, Raffy Tulfo, Sara Duterte, and Amy Marcos as vice. Lamang si Leni. Bakit? Dahil ganun katindi ang epekto ng Marcos. Kahit sinong itandem mo kay VP Sara Duterte, kay Marcos, ay babagsak. And don't worry, ladies and gentlemen, I don't think pipiliin ni VP Sara Duterte si Marcos as Vice President. I don't think so. Malayo sa malabo yan. Malayong malayo na, malabong malabo pa. Ganon. Pero ito, may isang lumabas na survey na hindi binalita. Head on, Leni Robredo, Tulfo, alam mo kung sino katapat? Baste and Robin. Head on. Lamang na lamang si Baste. Kaya sabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Para sa akin maganda ang tandem Baste at saka Robin. Parehong makamasa, parehong may Duterte brand, pareho ito yung kung gusto nyo na talagang revolutionary kind of thinker na leader, yung ala Lee Kuan Yew, alam mo yun, kasi ang Pilipinas, hindi pa pwede yung mahinang nilalang katulad ni BBM. Alam mo, magpangalan kayo ng mga presidente, mga leader na namuno sa Pilipinas na inuuna yung pag-iinarte, inuuna yung pagiging professionalism, inuuna yung pagiging statesman. Ano nangyayari? Wala. May nangyari nung magkaroon tayo ng presidente nagmumura. Kaya kailangan natin ng ganun Ang Pilipinas, kakaiba na ho. Yun na nga kabibig, di ba? Napaka-exciting and thrilling and it's amazing. Alam na mga netizen na something is going on, something is cooking, di ba? Sabi nga ng isang netizen, yung si VP Sara hindi mai-impeach kasi malakas ang koneksyon ni VP Sara. At sino kaya ang sinasabing malakas? Baka ang Amerika. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Relax ka dyan, Dayonor. Malapit na ang 2028 kaya kalma lang. Halaka.
Akala nila pag napatalsik si VP Sara, wala nang papalit. Baste Robin sa 2028. Hala! Naku, iba na yan. Ito pa, US, di ba China kayo? Anyari sa script nyo? Hala! Sabi ba ng mga Duterte pro-China sila? Sabi naman Duterte, pro-Filipino sila. Kayo lang talaga ang nag-tag ng mga Duterte na pro-China. Pero yung mga ginagamit na phone nyo, ginagamit yung mga gagamitan, China-made. Kayo talaga. Hindi namin maintindihan yung mga pag-uutak ng mga camping. At dahil dyan, walang pake. Magwawala naman si Claire Castro nito. Take note ha, hindi kinagat ni Claire Castro ang issue na ito. It meaning, threatened sila. Tandaan natin, ginamit ni si Inday Sara para manalo sila sa pagka-presidente. Sobrang pagod namin sa kampanya, sunog at kami sa init. Or Lenny and Bam, you would never know. Ay, hindi natin alam, din ba? Kalma lang. Magpapapulburon pati na naman sila dahil stress na sila. Tapos, magpapress ko na naman ang attack dog nila si Auntie. Ano may superpower at di uno ng tao. Dapat Baste at Marcoleta. Yan kabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Pero grabe no. Parang nararamdaman ko na parang natural ang Amerika. Hindi naman forever yan susuporta sa Marcos. Naramdaman nyo ba ang support ng Amerika kay Marcos? Parang hindi natin ramdam, no, na merong suportang Amerika sa Marcos administration. Well, si Marcos at si Trump ay nagkausap, tapos proud na proud ang mga kakamping at uniping, pero after that, wala na. Pumunta ba si Trump sa Pilipinas? Pumunta ba? Ano na ang malaking tanong na. So yun nga, kabibig ang ating dislibak-libak for today. Merong bang niluluto ang Amerika para tulungan ang mga Duterte sa ICC at para tulungan si BP Sara sa impeachment niya? Hala! This is really more exciting kasi papalapit na ang 2028 at papalapit na ang 2027. Malapit na ang alam nyo na, submission of, yung tatakbo ba? Oo. Tapos ang mga politiko ngayon, nakikiramdam na. Nakikiramdam na sila kung sino bang tatakbo sa 2028 for presidency. Dapat dun sila. Pag malakas, dun talaga sila. Pag malakas ang hatak ng tao, dun talaga sila. Pero take note, alam na ni BP Sara kung sino ang mga plastic. Alam na ni BP Sara kung sino yung mga manggagamit. Kaya yung ibang politiko, ewan ko lang kung magagamit nyo pa ba ang Duterte sa pangangampanya nyo. Baka mahiya kayo. Kasi alam ng mga tao kung sino yung mga politikong sip-sip. Sino yung mga politikong iniwan ang mga Duterte sa panahon na lugmok sila. At alam ng mga tao at alam ng mga Duterte kung sino yung mga pumirma sa impeachment. Sabi ng mga Duterte, hindi namin kayo kakalimutan. Uy, yes! Yes, kabibig. Hindi kakalimutan ng mga Duterte yan. Si Pulong nga. Si Pulong, alam ni Pulong kung sino yung mga congressman, mga mayor na sip-sip sa Pangulo ngayon. Alam din ni Pulong kung sino yung mga congressman na pumirma sa impeachment. At na-appreciate ni Pulong yung mga congressman na hindi pumirma sa impeachment. So it means, alam na des. So yung mga congressman na pumirma sa impeachment ni BP Sara, huwag niyong gamitin ang pangalang Duterte ha sa pangangampanya nyo, lalo na sa Visayas Mindanao, mahiya naman kayo. Gagamitin nyo mga Duterte, tapos pumirma kayo sa impeachment, alam na ng mga tao. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe. And I feel so happy na makita itong picture na ito. Bakit? It means na hindi sinasara ng Amerika ang oportunidad para sa mga Duterte. Hindi sinasara ng Amerika na pwede nilang tulungan ang mga Duterte sa panahon na lugmok sila. Diba? At hindi sinasara ng Amerika na posibleng maging alyansa sila sa 2028 election. Ay, parang kinakabahan na ang kalaban. Pero sabi ng iba, ang maging manok daw ni BBM ay si Lenny. Huy, ano ba naman yan? Grabe. Noong 2021, 2022, magkagalit ang Marcos at Robredo. Pero sa 2028, magkabati. Ano to? Kain suka? Kain suka. Ew. Kakamping. Ganun na ba talaga kayo? Ano ba naman yan? Ang baho. Dirty. Bye everyone. See you next time.